Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanim na angkan ng Diyos upang sama-sama tayo mag-alay at magpasalamat sa Ama sa pamamagitan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno na muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Tanggapin natin ang kanyang kapayapaan. Tanggapin natin ang kanyang pagsugo upang tayo maging tunay niyang mga alagad. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang ihatid kami pabalik sa Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, muli kang nabuhay upang patawarin kami sa aming mga kasalanan at igawad sa amin ang kaligtasan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, muli kang nabuhay upang igawad sa amin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakataon ng bagong kalooban upang sa kadakilaang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pedro sa mga tao, "Ang Diyos ni na Abraham, Isaac at Jacob, ang Diyos ng ating mga ninuno, ang nagbigay ng pinakamataas na karangalan sa kanyang lingkod na si Jesus. Ngunit siya'y ibinigay ninyo sa may kapangyarihan at itinakwil sa harapan ni Pilato. Gayong ipinasya na nitong palayain siya. Itinakwil ninyo ang banal at matuwid, at isang mamamatay tao ang hiniling ninyong palayain. Pinatay ninyo ang pinagmumulan ng buhay, ngunit siya'y muling binuhay ng Diyos, at saksi kami sa bagay na ito. At ngayon, mga kapatid, batid kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa, gayon din ang inyong mga pinuno. Ngunit sa ginawa ninyo'y natupad ang malaon ng ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo'y kailangang magbata. Kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sami pasikatin, liwanag sa iyong piling.
Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sagutin mo ako sa aking pagtawag, Panginoong Diyos na aking kalasag. Ikaw na humango sa dusa ko't hirap, ngayoy pakinggan mo sa aking mahabag. Poon sa aming sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Dapat mapagkuro ninyo at malaman na mahal ng poon akong kanyang hinirang. Dinirinig niya sa pananawagan. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. O Diyos, ang ligayang bigay mo sa akin, higit na di hamak sa galak na angkin. Nilang may maraming imbak na pagkain at iniingatang alak na inumin. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Sa aking paghimlay ako'y mapayapa, pagkat ikaw poon ang nangangalaga. Poon sa aming pasikatin, liwanag sa iyong piling. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iyay si Jesucristo, ang walang sala. Sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo'y nasa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang pinag-uusapan ng mga alagad kung papaanong nakilala si Jesus sa paghahati-hati ng tinapay, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumainyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat akala nila'y multo ang nasa harapan nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, "Ano't kayo'y nagugulumihanan?
Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at buto, ngunit ako'y mayroon, tulad ng nakikita ninyo. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa. Ngunit hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha. Tinanong sila ni Jesus, may makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Pagkatapos sinabi sa mga alagad, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises, sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Sinabi niya sa kanila, ganito ang nasusulat, kinakailangang magbata ng hirap at mamatay ang Mesiyas at muling mabuhay sa ikatlong araw. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. Kayo ang mga saksi sa mga bagay na ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo mo ng lahat. Magandang araw po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati at pinagdarasal din natin ang mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, na sa online ngayon, maging ang ating mga kababayan at mga kadeboto mula sa iba't ibang panig ng bansa, daigdig, na nais sumama ng pagdiriwang ng misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan. At tayo narito ngayon dahil tayo'y tinipon ng Diyos, mahal ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy nating ipinagdiriwang ang muling pagkabuhay ni Jesus Nazareno, sapagat ang muling pagkabuhay ang ating pag-asa at lakas. Ang muling pagkabuhay ang ating kaligtasan. Ang muling pagkabuhay ang ating kagalakan. At ang hiyaw ng mga naniniwala na muling nabuhay si Jesus ay Alleluia. Kaya nga, ihiyaw nga natin, Alleluia. At sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Bakit nga ba muling nabuhay si Jesus? Ano ang nais niya sa kanyang pagbabalik? Narinig natin sa mga pagbasa nitong mga sumunod na araw, matapos siyang muling nabuhay, nagbalik si Jesus. Hindi siya nagbalik sa mga taong umaway sa Kanya. Hindi nyo ba napansin yun? Hindi siya nagbalik kay Pilato, kay Herodes, sa mga punong pari. Siguro kayo, pag nagtagumpay kayo o tayo, di ba? Ang pinakaasam-asamong pagbabalik, yung mga taong umapis sa'yo para pakita mo, oh, eto na ako. Yung dati nyong minamaliit, asenso na. Aminin natin, di ba? May kurot ng paghihiganti tayo eh. Siguro yung teacher na laging pinapagalitan ka, yung teacher na laging nagsabi, wala kang kinabukasan. Ngayon, dahil asensado ka na, kating-kating kang umattend ng reunion. At gusto mong sabihin sa teacher mo at sa mga klase nyo, oh, kita nyo, big time na ako, kala nyo, wala akong kinabukasan.
Gusto nating patunayan sa kanila, mali sila. Pero anong gustong patunayan ni Jesus sa Nazareno? Ano yung gusto niyang lalong malaman ng kanyang mga alagad, mga deboto at tagasunod? Bumalik siya sa mga taong kilala siya. Yun ang bigyan pansin natin. Nagpakita siya sa mga taong kilala siya. Ang kanyang mga alagad, mga disipulo at mga kaibigan. Yung mga kasakasama niya bago siya ipako sa krus. Ngunit napansin ninyo mga kapatid, sa umpisa, hindi siya agad nakilala. Lahat sila, yung mga apostol, sila Maria Magdalena, yung mga disipulo, hindi nila agad nakilala. Samantalang sila naman ang mga kakilala ni Jesus. Siguro mapapatanong tayo, nag-iba ba ng itsura si Jesus? Siguro iba nga sa inyo. Meron kayo agad na hindi nakilala. Biglang dito siguro sa simbahan, may lumapit sa inyo, sabi siya, ako yung dati mong kaklase. Ako yung dati mong kapitbahay. Biglang tinignan mo mula ulo hanggang pa, hindi kita agad nakilala. Siguro kasi mukha na siyang magara ngayon. Diba? Hindi na kita agad nakilala. Baka pumayat na siya ngayon o tumaba na. O baka naman nagpabanat kaya iba na itsura ba? O baka naman nagpaputi. No? Ang daming tinurok. Di raw maganda yun, ha? Binabalaan tayo. Huwag kayong turok ng turok. No? Gustong-gusto magpaputi. No? Yung mga mapuputi naman, no? Sa Amerika, sa Europa, gustong-gusto naman ang kulay natin. Ang tao talaga, sala sa init, sala sa lamig. No? Tayo mga Pilipino, kung anong kuskus ka ng kuskus, pahid ka ng pahid. Yung ibang nakita ko, sa sobrang kakapahid dito, nakalimutan yata yung leeg maitim pa rin. No? Pantayin nyo, ha, pag nagpapahid kayo. No? Pero, hindi raw sapat yung kilala sila o kilala nila si Jesus. Pansinin po ninyo, ang galaw ay kinilala nila si Jesus. Yun yung nais mangyari ni Jesus sa Nazareno. Kilalanin ninyo ako. Hindi sapat na kilala ninyo ako. Kilalanin ninyo ako. Magkaiba daw po yun mga kapatid. Di ba minsan meron tayong kilala, pero ayaw natin kilalanin. Siguro nga, medyo naging pilyo ka, nagkaroon ka ng anak sa iba. Kilala mo, anak mo yon, pero ayaw mong kilalanin. Nandiyan na sa harapan mo, kaya kawawa naman yung mga bata. Hindi naman nila kasalanan, pero ayaw mong kilalanin. Siguro nga, kapatid mo, kamag-anak mo, pero nabalitaan mo, convict, nakulong, nabalitaan mo, hindi magandang record, nandyan na, at tinanong ka ng mga kaibigan mo, di ba kapatid mo yan? Ay, hindi Kilala mo talaga, pero hindi mo kinilala. O siguro man, dati-rati kaibigan mo, kaya nga nangutang ka nga pero dahil hindi mo nababayaran yung utang, di ba? O yung mga nautangan dito, di ba? Galit na galit ka sa'yo, Father, tignan mo yan. Dati-rati pag nakita ako, halos yakapin ako, salubungin ako. Ngayon, dumaan na ako, parang walang nakita. Palibasa, may utang siya. Ayaw akong kilalanin. Mga kapatid, ang hamon sa atin ngayon, hindi lang natin sabihin, kilala ko si Jesus Nazareno. Ang tanong, kinikilala ba natin siya? Kaya ang gustong maranasan ni Jesus sa kanyang mga alagad, kilalanin niyo ako. Ako ito. May sugat ako, nakita ninyo? Hindi ako multo. Kilalanin niyo ako. At yun ang hamon sa ating mga alagad.
tayo mga deboto, kilalanin natin si Jesus Nazareno. At papaano natin kinikilala si Jesus Nazareno? Kung ating ipinapakita na tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya. Yun daw ang tunay na pagkilala. Yun daw ang tunay na pinapatunayan natin, kilala natin si Jesus Nazareno. Hindi lang dahil namamanata tayo, nagdedebosyon tayo, nakasuot tayo ng Nazareno, nakapurpura tayo, nagpuprosesyon tayo, namamasan tayo. Napansin ko ngayon sa social media, ang daming pasanan. Congratulations sa lahat ng mga nag-aanibersaryong mga balangay, mga samahan, mga deboto. Pero ang sumunod na tanong, pagkatapos ng debosyon, ipinapakita ba natin sa buhay natin? Di ba doon nagkulang ang mga alagad? Kilala nila si Jesus Nazareno, pero nung panahon ng kagipitan, hindi nila siya kinilala. Di po ba? Nung tinanong si Pedro, di ba kasama ka niya? Uy, hindi kamukha ko lang yun. Nung tinanong yung mga alagad, nasan kayo? Wala silang lahat. Nag-alpasan silang lahat. Hindi nila kinilala. Kaya itong mga panahon ng muling pagkabuhay, yun yung gustong maranasan ni Jesus Nazareno. Kaya hindi siya agad nakilala. Dahil dapat kilalanin ninyo ako. Pag naninindigan tayo sa kabutihan, kinikilala natin si Jesus. Pag nilalabanan natin ng tukso, kinikilala natin si Jesus. Pag nagpapatawad tayo, kinikilala natin si Jesus. Ito ang mga pagkakataon. Sapagkat hindi sapat na sabihin, Katoliko ako, deboto ako. Kapag dumating ang araw, papipiliin tayo. Doon ba tayo sa katotohanan o kasinungalingan? Papanig ba rin ba tayo sa kasinungalingan? Magpapalagana pa rin ba tayo ng fake news? Dahil ba kababayan natin, kaibigan natin, kamag-anak natin, kahit mali, kakampihan natin? Ito ay hindi pagpapakilala kay Jesus Nazareno. Dahil kung tunay tayong alagad niya, kung tunay natin siyang kilala, at kung tunay natin siyang kinikilala, ganun din ang buhay natin. Kaya nga sabi ni San Juan sa ikalawang pagbasa, kahit sabihin mong naniniwala ka sa Diyos, pero hindi ka sumusunod sa Diyos, sinungaling ka. Hindi ka tunay na naniniwala sa Diyos. Kahit lagi mong dala yung baptismal certificate mo, kahit suot mo yung medalyon, kahit natutulog ka, naliligo ka, pero pagdating na ikaw ay maninindigan at hindi ka nanindigan, kung inaalipusta na ang Diyos, baliwala lang sa'yo, nakikitawa ka lang din, tumatahimik ka lang din, hindi mo kinikilala si Jesus. Kaya't ito yung una nating ipagdasal. Hindi lang makilala si Jesus, kung hindi kilalanin si Jesus. Sapagkat kung kinikilala natin si Jesus, hindi rin natin maiiwasan ipakilala si Jesus. Nakita niyo yung galaw? Kilala ko si Jesus, kinikilala ko si Jesus, at ipapakilala ko si Jesus. Hindi pwedeng sa'yo lang ang debosyon mo. Hindi pwedeng ikaw lang ang nagiging banal at nagiging mabuti. Kung tunay tayong deboto at alagad, ipapakilala natin si Jesus Nazareno. At ang pinakamabisang pagkilala ay ang pagpapatotoo, pagpapakilala sa kanyang kabutihan, awa, at kapayapaan. Kaya nga sa bandang huli, yun ang sinabi ni Jesus Nazareno, kayo ay magiging mga saksi sa mga bagay na ito. Ano ba yung saksi? Di ba pag tinawag ka sa barangay,
Ikaw daw, tinatawag ka maging saksi. Tinawag ka ng pulis. Sabi kasi, ikaw raw yung saksi dito. Ano yung ginagawa ng saksi? Kinukwento niya. Pinapatotohanan niya. Pinapatunayan niya. Iyon ang hamon sa atin. Patunayan natin si Jesus Nazareno. Lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya lagi kong sinasabi ito, lubos na kinalulugdan ni Jesus Nazareno yung mga taong nagdadala pa ng mga deboto dito. Kung lagi mong sinasabi, Pader, 30 taon na ako, lagi akong nagpupunta sa Quiapo. Pero tanungin ka ni Jesus Nazareno, sa 30 taon na yan, may naisama ka ba? Hindi raw sapat yung proud na proud ka, lagi ka. Ikaw lang ang nagpupunta. Mas maganda raw, pwede mong sabihin, Father, sa 30 taong kong pagpupunta sa Quiapo, ang dami ko na ring naisama at naipakilala sa Kanya. Yun ang ipagdasal natin, ipagdasal ninyo, sapagkat ang pinakabunga. At sana, hindi lang kapwa mamamasan, kapwa taga-nobena, kundi sana ang masabi natin, kapwa tagapagpakilala ang aking naidala dito. At sana magsimula yun sa pamilya natin. Nakakalungkot naman kung ilang taong ka na rito, pero ni minsan hindi mo na isama yung asawa mo, anak mo, o kapatid mo. Siguro nga sa umpisa, mahirap. O hindi sila believe. Kaya nga, kilalanin mo lalo si Jesus Nazareno. Patunayan mo lalo. Siguro, kaya nga ayaw kang samahan kasi pagbalik mo galing Quiapo, binalitaktakan mo lahat sila sa bahay. Pagkagaling mo dito sa Quiapo, pagpasok mo sa tindahan, binabago mo na yung kiluhan. Kasi may daya na. Pagbalik mo galing Quiapo, nandun ka pa lang sa kanto, pinagmumura mo na lahat ng tao doon. Ay talagang wala kang maisasama sa Quiapo. Wala kang maipapakilala kay Jesus Nazareno. Kasi hindi mo siya talaga pa kinikilala. Kaya mga kapatid, sa misang ito, ipagdasal natin ang bawat isa. Tunay nating makilala siya. Tunay nating kilalanin siya. At tunay nating ipakilala siya. Kaya't magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, muli kayong nabuhay upang ibahagi sa amin ang buhay na walang hanggan. Narito na naman po kami. Nais namin lalo kayong makilala. Kaya nga't sana po mas lalong lumalim ang aming pagdedebosyon, pag-aaral at pagtutuklas sa inyo. Nais din namin pong lalo kayong kilalanin. Kaya nga tulungan niyo po kaming maging tapat at taimtim, maging tunay na tagasunod, manindigan sa kabutihan, katotohanan, katarungan at kapayapaan. At nais din po namin ipakilala kayo sapagkat iyon ang bunga ng tunay na deboto. Ang lalo kayong maipakilala, ang lalo kayong mailapit sa mas maraming tao. Kaya nga't nawa kami maging mga tunay na saksi ng inyong muling pagkabuhay. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo,
iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon-tao siya, lalang Espiritu Santo. Ipinanganak Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nagbubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ko mga kapatid, dumulog tayo sa ating amang gagawin ng lahat para sa kapakanan ng kanyang mga anak. Ang ating tugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, alalayan mo ang simbahan at ang mga namamahala sa aming bayan. Huwag nawa sila mapagod sa pagsisilbi sa mga dukha, mga inuusig at mga isinasantabi sa aming pamayanan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, gabayan mo ang mga nahaharap sa mga suliranin sa buhay at mga nabibigatan dulot ng pagdududa at pagkatakot. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, makita ka nawa namin sa banal na kasulatan at sambahin ka sa Eucharistia, sapagkat ikaw ay napapasa amin upang pagningasin ang aming mga puso. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, patuloyin mo sa iyong kaharian ang mga yumao naming kapatid. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Ama, sa pamamagitan ng aming mga kahilingan, maging matatag nawa kami sa aming paglalakbay tungo sa iyo. Hiling namin ito sa ngalan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay na iyong anak ng loob mong aming ikatuwa ngayon ay pagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong mahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Biring Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Bilang isang pamilya, sama-sama tayong umawit sa ating Ama sa langit. Inihiling namin kumiadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristong muling nabuhay, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung hindi kami naninindigan sa kabutihan, kung pinapasinungalingan namin sa aming buhay na kami mga deboto at alagad mo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristong muling nabuhay. Inaanyayahan tayong kilalanin siya at ipakilala siya. Siya ang kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ng Kristo, at isubok at si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo't lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pagmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating
sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations para po sa pagpapagawa, pag-ayos ng ating simbahan at sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles at iba pang pang-ayuda. Kahapon po ay tumulong tayo dun sa mga nasunugan, lalo na sa pagtatayo uli ng kanilang bahay, sa pakikipagtulungan sa Caritas Manila, sapagkat 1,500 pamilya ang nasunugan nitong mga nakalipas na araw. Kaya nga tumulong po agad ang simbahan ng Quiapo. Nagpakain po tayo at nagpadala po tayo ng magagamit para sa pagtatayo muli ng kanilang mga bahay. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. Ang tunay na kakilala ni Jesus Nazareno ay ang mga taong kinikilala siya at ipinapakilala siya. Ipakita natin sa ating buhay na tunay tayong mga kakilala ni Jesus Nazareno. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan nagsusumamo sa iyo. Makanta nawa nilang iyong katugunan na tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo at ipakilala ang ating Pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.